Ganito kabastos at walang galang itong si Mig Zubiri. Panoorin niyo muna itong video na 'to, bago natin puntahan yung pagiging reyna ng mga marites ni Ping Lacson. Tignan niyo 'to, habang naka-play yung video ni Manang Imee, tignan niyo kung ito yung senador na pumunta daw sa tama dahil natauhan. Tignan niyo ha. Na gumagana ang demokrasya, kailangan lang Nagduduro-duro na habang nakatayo yung isang kasama niyang senador para sa privilege speech. Kabastusan. maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nilang malimutan. Di ba? Nakatayo sa plenaryo, nakatayo sa podium mo, si Senator Amy Marcos. Grabe. Bastos. Mig Zubiri. Bastos talaga. Magpapatao sa kabila ng lahat ng Ayan o. Nakatayo, kinakausap, nagpiprivilege speech mo. Nagkukurumentado ka dyan. Privilege speech yan, hoy. Walang galang. problema. Pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho. O diba? Bastos. Yan ang epekto ng natauhan at napunta sa mali. Halos wala nang makain. Nagpapakamatay ng mga magsasaka. Ang inuuna ay politika. Nasaktan lang kayo. Sinasabi nyo fake news yan. Kuro-kuro opinion. Umamin na nga si Tito Soto na meron talaga. At dito aamin ulit si Ping Lacson na siya talaga ay hindi mapagkakatiwalaan sa mga bagay-bagay. Bago yan, puntahan muna natin to. Noong May 23, 2 days ago, 25 ko na nire-record ang video na to. Sabi ni Ping Lacson, Imee Marcos CONAS claims are flat lies. CONAS for extension age limit all BS. Pero umamin si Tito Soto. Galing mismo sa bunganga niya na gusto niyang ibaba yung age sa 35 yung mga senador at mga vice-presidente. Sabi niya, claims as outright lies. Lacson was accidentally present during the meeting with Soto. Lacson said that he mentioned the conversation to Lito Banayo. Pero mas maganda pakinggan natin sa mismong bunganga ng reyna ng mga marites. Pero bago yan, guys, 49,500 subscribers na ang ating channel. Baka naman gawin na nating 50,000 subscribers. Baka naman. Pa-subscribe naman guys, no? Okay, puntahan natin si Ping Lacson. Huwag niyong kakalimutan, last week lang, binakbakan ni Pia Cayetano dahil sa chismis na ipinakalat niya na naman. Pinospa niya sa kanyang mga social media accounts na gossip, na yung sinakyan daw ni Bato ay sasakyan ni Pia. Tapos, nung nabisto, na booking, ang sabi niya, may nagsabi lang sa akin na very reliable source. Reliable source na chismoso or inventor. Inventor ng kwento, katulad mo. Play natin to ha. From the horse's mouth. The distinguished minority leader. And I confirm that I witnessed a portion of their conversation. Paano yan? Tapos sinasabi dito, nandiyan si Senator Rapi Tulfo. Sinasabi niya, fake news, how siyaw? O umamin, no? Umamin nga ni. O edi pahiya kayong lahat. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary
of the Senate, Dong Mendoza. Mhm. Nagkamali po ako ng paso kasi Nagkamali ng pasok. Sige nga, kasi sabi dito, accidentally daw. O, ayan o. Lacson said that he mentioned that conversation. Ay, no, hindi ito. Was accidentally present during this meeting with Soto. Accidentally, tignan nga natin. I was about to attend a board meeting. Yan pa yung problema ngayon. Board meeting ng ano? May kumpanya ka habang senador ka? Member ka ng board ng isang kumpanya? Parang katulad din ito ng NBI director na si Attorney Melvin Matibag na nadulas na meron siyang partner sa negosyo, which is lumabas na mining company pala yun. So, ngayon, ting ting ting, anong kumpanya yung inatedan mo ng board meeting? Kailangan nating malaman yun. Kasi baka conflict of interest ang lalabas nito kung member siya ng board ng isang kumpanya, syempre. In the same area, and nakita ako nung Nakita ko tapos nakita niya ako. Sino? tao ni Senator Soto. O yung tao ni Senator Soto. Tapos anong ginawa? So napasok Pinapasok ka? Hindi ka kasali sa meeting pero pinapasok ka. Oh, wow. Ang galing, no? Aksidente lang nga. Aksidente nga ni. Sino pang maniniwala sa'yo? Tsismoso ka na hindi naman tumutugma. Tuloy. ako, sabi ko, ops, mali Tapos sabi ko, oops, may ganun pa. pala. Ano bang ginagawa niyo rito? Oops, mali pala. So mali yung pasok mo. Pero nakita mo yung tauhan ni Soto, pinapasok ka, tapos oops, mali pala ako. Mali pala yung pinasukan ko. Inimbita kang pumasok, paano ka na mali? So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na Pinag-uusapan ninyo? kung sakali magkaroon ng charter change, Oh. baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36. So napag-uusapan yung charter change. Napag-uusapan yung charter change. Uulitin ko. Napag-uusapan yung charter change. Pero sabi mo, outright lie. Ha? Kung babaguhin mo yung edad ng magiging qualified para maging vice president o senator, ano tawag dun? Inaamyandahan nyo yung konstitusyon o binabago o pinapakialaman nyo yung konstitusyon. So, umamin ka rin dito. From 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. Ikaw pala yung nagsabi. Kaya nga pala sabi ni Lito Banayo na magugulat ang lahat kapag sinabi niya kung sino yung source kung itatanggi nila. So, hindi na niya kailangang ilabas. Dahil ito, may probably pa. Pero ikaw lang yun. Bakit? Because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. So, yung mga dinner na yon, sino yung nandun lang accidentally sa meeting ni Tito Soto at ni Boji D? Ikaw lang eh. So, ikaw lang at wala nang iba. Ikaw lang. Ikaw lang ang nagsabi. Kaya sinabi nga ni Lito Banayo na at least parang siyam kaming napagsabihan.
Kasi dinner pala yun. Tsismoso ka talaga. Daig mo pa si Sian Gasa. Bakit? Kasi si Sian kapag may mga tsismis na ganyan, kinakasuhan. Ikaw, wala. Dapat ma-ethics 'to. Kasi sumosobra na. Dumadami na yung katsismisang ipinapakalat nito at ang problema diyan, nasisira ang Senado. Tapos ipapasa niyo ngayon sa bagong may majority yung sisi. Kasalanan niyo din naman pala. Nag-uusap-usap yung isang grupo. Tapos itsinismis mo doon sa isang grupo. Yung isang tao dun kolumnista pa. Bobo, 'no? Hindi mapigilan ng bunganga nito. Hindi puwedeng pagkatiwalaan ito. Some Hmm, former senators, former congressmen, hmm. incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and So, nakikipag-meeting ka, nakikipag-dinner ka sa mga congressman? Isa pa 'yan. Grabe, 'di ba? Iba yung reach ni Ping. So, inaamin mo dito na nakikipag-dinner-dinner ka sa mga congressman. Kaya ba natigil na yung investigasyon sa flood control? several others. Hmm. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So Walang seryoso sa pinag-uusapan? Charter change? Walang seryoso, sigurado ka? Papakialaman ninyo ang konstitusyon? Walang seryoso? Joke-joke lang, ganon? Ay, joke-joke lang pala sa kanilang konstitusyon. I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So, hindi na probably ngayon na ikaw yung sinasabi ni Lito Banayo. So, ikaw nga, inaamin mo, ikaw nga, I shared eh. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi Kung seryoso yun, hindi mo kukwento. Nagpabida ka lang. Hindi pala seryoso yung usapan pagdating sa pagpapalit o pakikipag-aamyenda o pagpapalit, pakikialam sa konstitusyon. Wow, ah. Ano seryoso sa inyo? sensitive kung seryoso. Oh, And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had. sa caucuses, hindi. Pero nandun yung ngayong leader ng minority na si Tito Soto. At nandun ka rin, minority na rin kayo ngayon. So, dalawa kayo dun. 11 lang kayo. Nag-uunsehan pa kayo. Malas daw yung 13. Pero hindi ba mas malas yung 11 nag-uunsehan? had Hmm. in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, Paano nyo isasalba yung integridad ng Senado? Pero ang gusto nyong mangyari, tsa-tsa. sabi ni Tito Soto, hindi nyo na pag-uusapan. Pero pag-uusapan nyo naman pala. Hoy, mag-meeting kayo. Sabi mo, sa Lunes, may fireworks. Yung fireworks ninyo sa mga mukha ninyo sumabog. Ngayon, edi mas lalong nasira yung integridad ng Senado dahil sa inyo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo na ipasa sa majority. Gayong kayo naman yung sumisira. Ano tawag mo dito? Ha? Ano tawag mo dito? 'Di ba? yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na
Kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. Uwe. Gigil na gigil kayong mag-take over eh. Di ba? May fireworks ka pa. Yung iba meron pang mga pa-intriga. Tapos sabi pa ni Senator Sylvester Erwin Tulfo, sabi niya 11 kami. Kapag may makuha kaming isa, pwede nang magpalit. Bobo din. 13 ang kailangan, Erwin Tulfo. Ang bobobo ng mga nasa minority ngayon. Grabe. Hmm. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para Hindi naman niya sinabi yun. Na sinabi ni Tito Soto, ang sabi niya yung 35 na ibaba sa 35. Yun yung sinabi. Panoorin niyo yung video. Sa video na before ng video na to, nandun yun. Intindihin ninyo. Iba na naman ang sinasabi ninyo. Magpapalusot, magpapaliwanag na nga lang kayo, iimbento ka na naman. qualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad Anong baliktad? doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador. Hindi po si Ngayon narinig mo lang na naman. Kala ko ba ang ano mo lang, ang entrada mo lang, ang part mo lang doon yung bilang ng mga senador dahil 60 plus naman yung request na kwarto. Tapos ngayon meron na naman. Narinig mo na naman na baliktad. May board meeting ka ba talaga? Wala. Presidente. Mga senatorial candidates ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng presidente, I mean, nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro pa, in jest, of course, Mr. President. Oh, Madam President. Yung po yung takbo ng usapan. Ngayon yun na naman ang takbo ng usapan. Patungkol na naman sa edad. Kanina, sabi mo, ang ano lang, joke-joke lang, biro-biroan lang, yung bilang ng mga senador. Ngayon naman, yan na naman yung usapan ninyo. Ba't ang dami nyo yatang napag-usapan? Kasama ba maleta dyan? Nagtatanong lang. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot pa yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies. Flat lies. Paano nga? Kinonfirm mo na nga na napag-usapan nga yung pagbabago ng konstitusyon, pakikialaman nyo yung konstitusyon, kahit ano pang itawag mo dyan, CONAS, CHA-CHA, pangingialam pa rin yun sa konstitusyon. Inamin mo na nga dyan, tapos damage control ka pa, sasabihin mo pang wala, kakasabi mo nga lang. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad. So yun lang yung hindi napag-usapan. Pero lahat kinonfirm mo na. Paano pa kami maniniwala sa'yo ngayon? Yung qualifying age, pagtapo ng presidente sa vice-presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth. Wala. Kayo ba, naniniwala ba kayo na talagang hindi pinag-usapan yun? Kasi ako duda na pag-usapan nyo na yung ibaba yung age. Paano naman yung itataas yung age sa requirement ng pagiging presidente? Wedding nga. Di ba? Madam President. So, with that, I support the motion of the... Ikaw na yung reyna ng mga chismoso. Kasi meron kang private meeting dito. Pumunta ka sa dinner. Yung napag-usapan sa private na meeting, ikwinento mo sa ibang grupo. Natural, may kolumnista doon. Kakalat yun. So, wala talagang choice itong mga ito kundi umamin.
Kasi nga, may banta si Lito Banayo na kung hindi aamin tong mga to, itatanggi nila na may ganung nangyari, magugulat ang sanlibutan kung sino yung nagkwento. Kaya pala ganun kasi ikaw pala, sa'yo pala galing yung kwento. Reyna ka ng mga marites.